tayo, guys. Na nagpag-areglo na ang ilang pamilya ng mga nawawalang sabongero. Families of the victims went to the DOJ to execute the affidavit of the system against Hindi ko nadala yung stand ko ng in case number 1. cellphone. I'm asking that the case be dismissed. And one of the family Kain tayo members dahil. was Aliana! uh, Kain na tayo. but to tell us that they had Wala pa sila, mamaya pa siguro. Ang case number 1 ay ang kaso ng 6 na mga sabongero mula Tanay Rizal na nagpunta sa Manila Arena noong January 13, 2022. May nakakita sa kanilang isinakay sa isang gray van at ang ama ng driver nakausap pa umano ang anak na nakita ang pagdukot sa mga kasamahan bago siya rin mismo ay dinukot. Pinaghahanap pa rin ng mga otoridad ang 6 na lalaki na kinasuhan ng kidnapping and serious illegal detention. Kabilang dito si Judy Patidongan, sinasabing chief ng security ng Manila Arena, na sangkot din sa pagkawala ng sabongerong si Michael Bautista sa Laguna. Ang pag-urong ng mga complainant sa case number 1, posible mo nang makaapekto sa ibang mga kaso ng pagkawala ng mga sabongero. Ipinagtataka rin ng mga pamilya na ibang nawawalang sabongero kung bakit bigla nilang umurong ang kanilang mga kasamahan. Kasi from the start, sila nagsimula nung laban eh. Sa kanila nagsimula yung laban na pag-ere ng missing sabongero na to. Dahil lang ba sa pera, sisira yung paninindigan mo at yung pamilya mong nawawala dahil sa pera ipagpapalit mo. Nire-respeto namin kung ano naging desisyon nyo. Nandito lang kami. Basta silang masasabi natin sa inyo. Sana hindi kayo magsisi sa ginawa nyong pagpapabayad kung kayo nga ay talagang na-settled na. Pagtitiyak ni Remulla, sa kabila ng pag-urong ng ilang anak, tuloy pa rin ang paghahabol at pagpapanagot sa mga nasa likod ng pagkawala ng mga sabongero. Mike Navalio, ABS-CBN News. Pinatikos ng mga mambabatas ang rekomendasyon ng Department of Agriculture sa pribadong sektor na mag-angkat na lamang ng bigas. Gayong sinabi mismo ng ahensya na sasapat ang supply ng bigas buong taon. Nagpaliwanag po naman ng DA kung bakit tumaas ang presyo ng bigas. Nagpapatrol, BBM, Kulia. Yes or no lang, is there a shortage of rice right now? In the near future, wala din. No, Mr. Chair. Ito ang diretsahang tanong at sagot sa briefing ng Department of Agriculture sa Kamara kanina sa gitna ng pag-akyat ng presyo ng bigas sa merkado. Base sa datos na ipinresenta ng DA, nasa 7.76 million metric tons lang ang inaasahang demand o pangangailangan sa bigas ng bansa mula Hulyo hanggang Disyembre ngayong taon. Hihigit dito ang inaasahang supply na aabot sa 9.97 million metric tons, kabilang ang nasa 240,000 metric tons na imported na bigas. Sa kabila nito, inirekomenda pa rin ng DA ang pag-aangkat ng pribadong sektor ng bigas na nasa 300,000 metric tons hanggang katapusan ng Agosto at 300,000 metric tons ulit hanggang kalahati ng Setyembre, bagay na binatikos ng mga kongresista. Yung recommendation nyo is a flag of surrender. Hindi ho pwede ang policy natin. Puro import. Nakakahiya ho ito. Siguro kailangan yung i-review ang policy. Trabahong tamad talaga yung importasyon eh. Tapos napatunayan naman to na hindi talaga solusyon para pababain yung presyo ng bigas. Paliwanag ng DA, kahit sapat ang supply, manipis ang sobrang bigas o buffer stock sa mga buwan ng Agosto at Setyembre. Nasa India ngayon ang administrator ng NFA para makipag-usap kaugnay ng posibilidad ng pagbili ng pribadong sektor ng bigas kahit may export ban ng naturang bansa na isa sa pinakamalaking rice exporter sa mundo. 29 sa August, 39 sa September, based on the projections natin na local production. Medyo mababa po yun. Basta maghintay ka lang dyan. Sana 60 to 90 yung ating inventory. Tanong pa ng ilang mambabatas kung sapat ang supply ng bigas. Bakit tumaas ang presyo nito? Tugon ng DA, tumaas ang presyo ng mga gamit sa pagtatanim at pagproseso ng bigas, pati na ang farm gate prices. Ayon pa sa isang grupo ng mga magsasaka, ibinabase ng ilang trader ang presyo ng mga binibiling bigas sa mga magsasaka sa presyo ng imported rice. For a long time, ang farm gate prices natin, naglalaro
17. Pero umakyat na po siya sa 19. Meron ng mga areas na 23, 25, and then some of the producers even mentioned na umaabot siya ng 29, 30, 31. So talagang mataas ang pagbili ng mga traders and millers sa mga magsasaka ngayon dahil yung stocks kasi tinitingnan nila yung world market price, yung import na pumapasok, yun ang binabase. So tumataas din yung local price. Pero may ibang suspetsa ang ilang kongresista. In 2019, palay prices dropped to 7 pesos. And farmers suffered a loss, and yet the retail price of rice only went down by 1 peso 50 from the previous year. So there's really something going on with the cartel. They're really taking advantage of the situation. May possibility ba ng manipulation? Do you think it's very difficult to specify? Sa ngayon may nakikita ng pagbaba sa presyo ng bigas sa global market ang DA at umaasa itong mararamdaman din ito sa Pilipinas sa susunod na buwan. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Sa ibang balita naman, palalawakin ang food stamp program. Simula sa katapusan ng Agosto, inaayos na rin ng Department of Social Welfare and Development ang listahan ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Dahil sa tumataas na presyo ng mga pangunahing bilihin, hindi na nakakakain ng sapat si Mang Julito. Maliit kasi ang kinikita niya sa pangangalakal, lalo't 15 sila sa bahay. Kaya naman isa siya sa mga nabigyan ng food stamp. Ngayong Miyerkules, nalagyan ulit ng panibagong laman ang kanilang mga card. Dati po kami, kumakain lang po ako ng isang araw, isang beses. Ngayon, kumakain na lang po ako ngayon ng 3 beses sa isang araw. Kakasa lang po namin kinikita namin. Kikita ko po isang araw, ano lang, 250. Sinamahan ng ABS-CBN News si Mang Julito at ang kanyang asawa sa pamimili. Dahil mas mura ang pagkain sa kadiwa, ang 3,000 pisong halaga sa kanyang food stamp, nakabili na ng isang sakong bigas, 3 kilong manok, baboy, mga isda, tinapay at iba't ibang klase ng gulay at prutas. Malabo mang tumagal ng isang buwan, kaya naman daw nilang tipirin ito. Napakasarap. Maligaya po ako sa tinulong sa akin ng DSWD. Nakakainga na po ako sa kahirapan. Nagpapasalamat din ang food stamp beneficiary na si Aling Alma. Yung mga mahal po ang bilihin sa panahon ngayon, tsaka malaking bagay po yung tulong sa amin. Mga anak ko tuwang-tuwa, nakakain naman po nila yung mga gusto nilang binibigay sa amin dito. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me. Mahigpit ang pagkukwenta. Bukod kasi sa dapat magkasya ang laman ng card, dapat masunod din ang distribusyon sa iba't ibang food groups. Kaya naman bago namili, binigyan muna sila ng mga leksyon sa nutrisyon. Tuturuan natin sila paano magluto ng masarap, mura, at saka masustansyang pagkain. We're expecting na talagang scale up ng ating pilot implementation by October. 3,000 na po yun, 3,000 sa lahat ng pilot sites natin ang ma-implement nun. But end of this month, we are actually setting another kick-off sa Caraga naman. Pagkatapos dito sa Tondo, Maynila, sa Siargao, sa Mindanao na Manila, sunod na susubukan ang food stamp program. Kwento ng mga beneficiaries na yung mataas ang presyo ng mga bilihin, malaking tulong ang food stamps para makakain ng kanilang mga pamilya. Samantala, inaayos na rin ng DSWD ang pag-reassess sa mga 4Ps beneficiary. Kasunod ito ng problema kung saan mahigit 1 milyong pamilya ang nawala umano sa listahan. Matapos maituring na non-poor, tiniyak nilang matatanggap ng mga 4Ps ang cash grant.
para talagang masigurado natin na masala natin ng mabuti yung dapat kasama sa 4-piece program. And then what we can do next is now start paying them. At mabilis naman sa department dahil naka-cash card naman yung mga yan. Inaasahang matatapos ang reassessment sa susunod na buwan. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Inilibing na ang biktima ng mistaken identity na si Jemboy Baltador. Tiniyak naman ng Philippine National Police na tuloy ang investigasyon hanggang sa makamit ng pamilya ang hustisya. Kahapon, sinibak na sa pwesta ang Bota ng Nabota City Police habang nadagdagan din ang listahan ng mga pulis na kakasuhan. Nagpapatrol, Jeffrey Hagnaes. Sa taas ng sasakyan na ito, inilagay ang kabaong ni Jemboy patungo sa kanyang bibingan sa Lagoma Cemetery sa Caloocan. Sa huling pagkakataon, gusto ng pamilya na makita ng publiko ang balukot na sinapit na binatilyong napagkamanaglan. Bitbit na mga naipagdilim ang karatula ng pagbili nila ng katarungan. Ang larawan ni Jemboy, hawak ng nagbibilagkis na ina. Sa sementeryo, tuluyan ng gumuhos ang mga luha.